Meantime, private hospitals say that if ever DOH-run hospitals overflow due to zero balance billing, they may struggle to admit more patients in their already full basic wards. And to talk about this issue, we have Private Hospitals Association Philippines President Dr. Jose De Grano. Doc, welcome back sa Afternoon Delight. Lord po at si Denise. Magandang hapon po. Good afternoon, Denise, and of course, Lord. Opo. And sa ating mga nanonood po. Opo. Opo, ngayon pa lang po, mag-a-advance, bati na po ako ng Advanced Happy National Hospitals Week. Hospital 6 to 12 ng Agosto. Opo. Okay, mamaya ko na po itatanungin kung tuloy-tuloy pa rin ba yung mga GL at kung may linaw na ba kung mababayaran yung 530 plus million na kumbaga kulang pa rin na babayarin. Pero okay, paano po kayo ba ngayon at anong mga paraan po na ang paghahanda ng mga pribadong ospital para sa possible overflow ng mga pasyente doon sa DOH-run hospitals? At tingin niyo ba may magkakaroon ng kalituhan sa public hospitals versus Department of Health run hospitals? Yes, medyo po ganun. Alam naman po nila yan na talagang halos hindi naman natin maiba kung ano ba yung DOH run at saka ano ba yung government. But sa tingin nila, government yan, public hospital yan, government run yan. At they were expecting na libre po yan. Ano po? Well, sa akin naman po talaga namang dapat pagka mga government-run hospitals, whether it is LGU funded, whether it is funded by the Department of Health, dapat talaga, as stated sa Universal Healthcare Law, ay dapat libre po yan. Doc, sorry, I just go back to the question po of Lord kanina. No? Kung let's say yung mga kababayan po natin and nag-iisip, pumunta sa ospital or may emergency and whatnot, for them to be able to really take advantage of the zero billing, how will they be able to identify kung ano po yung DOH hospitals as opposed to just a public hospital? Ulo yan. Well, nakalista po yan. May binigay na lista yung 87 hospitals. Nilagay po nila yan ng Department of Health. Pero karamihan nga po doon sa ating mga hospitals, hindi talaga DOH funded. Opo. So, pero anyway, yung government facilities naman po, na ibig sabihin public hospitals, kahit hindi po DOH funded yan, halos wala naman po palagay ko sila ng dapat bayaran dyan kasi karamihan naman po dyan ay meron po dapat na funding at dapat po sa tingin ko ay talagang makaka-expect ang ating mga kababayan na halos wala silang babayaran po. Dok, bilang isang matagal na administrador ng ospital, sa tingin niyo, posible ho ba talaga yung zero billing? Yung talagang walang babayaran, walang lalabas sa kahit ano sa bulsa ng pasyente? Well, tama po yung sinabi ni Sec. Albert Domingo. Talagang babayaran po yan. Sa mga government po, kaya DOH Hospital, ano na po yan? Talagang pag-utos po ng Pangulo, ganun gagawin nila. Hindi sila pwedeng talagang maningil dyan. Unless lang po, ang nangyayari lang po dyan, kulang ang gamot, then bibili sila sa labas. Pero pagka po sila lumabas ng ospital, hindi po talaga sila dapat singilin. Sorry, Doc, just to clarify, kunyari po yung, when you say kulang ang gamot, are these, kasama po ba dito yung kunyari, alam natin sa ibang clinics, pag kulang yung anesthesia, dadagdagan. So yun po ay sagot din po ba ng pasyente na ganyan? Medyo iba po yung anesthesia, no? Kasi hindi naman basta nabibili. Ano? Yung mga gamot po, halimbawa, mga oral nating mga antibiotics, ganyan, yung mga bibili lang natin sa mga butika, yun po pwede. Pero yung pong mga gagamitin, halimbawa sa operasyon, hindi naman po yan basta-basta nabibili sa labas. Okay, Doc. Yung kalituhan po doon sa mga terms, sa tingin niyo po ba kailangan ng, halimbawa, merong yung financially, ano po ba yung ginagamit na term? Merong MF? Medically, indigent. Yan. And financially incapacitated patients. Ayan. Yan po yung funding ng MAIPIP. Opo. Parang pag-alala pa lang doon sa acronym, para ma-hospital ka na talaga eh. Oo. Pero, Doc,
Okay, paano ho ba ito? Yung 10% na ina-allocate sa charity ward sa mga private hospitals, tingin niyo ba realistic pa rin given yung expected na surge? Well, kami po, kasi yun po ang mandated na law, no, na 10% of your authorized bed capacity ay dapat i-allocate nyo sa ating ward o kaya basic accommodation. Halos dapat po yung mga yan ay talagang ipapasok dyan. Kung papasok dyan ay mga indigent at walang kakayanan na magbayad, dapat po halos i-cover lahat yan talaga ng PhilHealth. Ano po? Pagka na-cover po halos lahat yan ng PhilHealth, kung sakali mang merong kakulangan pa rin, yung tinatawag natin na out of pocket pa ng ating mga pasyente, then doon po minsan pumapasok talaga yung tinatawag nating guarantee letters ng mga maipip po or ano. Yung po guarantee letters should cover kung ano man po yung kakulangan ng kanilang pagbabayad. Dok, nabalita ho nung isang buwan na maraming private hospitals ang tumigil na raw, nagpa-pull out na raw doon kasi sa funding delays, tumigil na raw sila na tumanggap ng mga guarantee letters. Guaranteed yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. O MAIFIP. Po, nadagdagan ho ba yung listahan? Kasi may kamo sa balita, may isang ospital in 94 million pa yung reimbursements na hinihintay. Yung pong nangyari doon, medyo na-delay lang po talaga ang payments. At dahil sa sobrang laki po ng amount involved, ay parang sinabi lang po ng aming mga hospital na baka tumigil kami o baka mag-suspend kami ng pag-accept ng mga guarantee letters. Pero sa kasalukuyan po, nung after kaming makipag-usap sa ating mga regional offices po ng Department of Health involved, ay naayos na naman po. At sa ngayon, kung meron man pagkukulang po sila ay dahil lang sa mga pag-aayos po ng mga ibang documents na kinakailangan para sa pag-avail po nila ng payment po nitong mga guarantee letters. Totoo so, ba? Okay na po ngayon. Sa Batangas pa lang daw noon, 43. Yes. 43 na ospital ang nag-aantay pa rin. Yes. Pero naayos na po ngayon yan. Ang mga hospital po, nag-umpisa na ulit kami tumanggap ng mga guarantee letters po. Okay, Doc, kamusta naman po yung, not kamusta, but ano po klaseng suporta and subsidy po ba yung kailangan ng mga ospital? Specifically from the government po to, again, handle those additional zero billing patients po? Yes, yun nga po, sabi po namin, medyo baka pag nagpuntahan po lahat halos yung mga overflow ng ating mga government facilities sa ating private hospitals, mauubusan po kami talaga ng mga charity beds na available. Pag dumating po ang pagkakataong ganun, medyo mahihirapan po ang pribadong hospitals kasi siyempre lahat po yan, ina-advance namin yung mga services, lahat na yan binibigay advance namin, pati mga gamot, mga halimbawa mga laboratories, etc. At even the professional fees of our doctors. Kaya pag nagtuloy-tuloy pong ganon at hindi agad kami nabigyan o nabayaran within 60 days, magkakaroon po ng medyo problema sa cash flow po ng mga private hospitals. Kaya sabi namin kung magkakaganon, sana bigyan naman ng kaunting subsidiya ang ating mga pribadong hospital. Dok, siguro naman walang mga pagkakautang na panahon pa ng COVID sa mga hospital ninyo, no? O meron pa rin Yun po nga ba? po, meron pa po. Wow! Actually, sa Pangitila si totoo Doc, lang, billion pa po yun ang aming inaayos at ninenegotiate with PhilHealth kasi talagang napakalaki pa po noon. PhilHealth. PhilHealth talaga. Napakasiya talaga ng PhilHealth. Naku po, alam mo, magkano raw, Doc? Pwede bang, paano na po na figure? Ang amin pong estimate, mga more or less around 6 to 7 billion po yun. But then, kaya naman po medyo ngayon, medyo nakakaluwag tayo. Kasi po yung ating tinatawag na current accounts, ibig sabihin po for the past ilang months, mabilis naman po nilang naibibigay kaagad ngayon. So, ibig sabihin yung nakakaayos po yan
sa cash flow ng ating mga ospital at saka operational expenses ng ospital dahil mabilis na po magbayad ngayon ulit ang PhilHealth. Baka maayos yan sa susunod na administrasyon pag may bagong pangulo. Teka lang, hindi. Oh. So, paano naman po, ayos ngayon ang aming negotiation with them at saka with the Department of Health. So, bureaucracy lang talaga, Doc, yung bagal talaga ng masalimuot na sistema, kaya talagang I see. May tanong ka ba kay Doktor? Medyo ganun nga po. Yun nga po ang naging rason nila. Una-una, bureaucracy. Siyempre, ang dami po nilang pinagdadaanan yan ng pag-release ng funds. And then sabi po nila, medyo kulang sila ng manpower. Ano? So, ang ginawa po nila, nagpadagdag sila ng manpower para bumilis-bilis yung pagpaproseso po nitong mga guarantee letters. Dok, 3 lang naman tayo nag-uusap dito. No? Kamusta po yung bagong namumuno sa PhilHealth, considering doktor din at hospital administrator? Nagkaroon ho ba ng kumbaga mas maayos na daloy yung mga transaksyon dahil naiintindihan niya yung mga sitwasyon po ninyo? Well, sa totoo po, talagang palagay ko nakagaling po yung pagiging dati niyang administrator ng ospital para maging maayos ang aming ugnayan ng mga pribadong hospital at saka ng PhilHealth. And even po, kahit sa Department of Health po, yun din ugnayan namin with Dr. Herbosa. Kasi pagka magkakaproblema po kami, sinabi naman niya, open siya para sa mga ganong problem. So, kailangan, tinatawagan na lang po namin sila, message namin siya kung ano mga problemang nangyayari. At sa PhilHealth naman po, ganun din. Kasi nga, at least, naintindihan na po nila ang, dahil ang nagpapatakbo po ngayon ay dating manager or nag-administer ng administrative po. Ang kanyang dati, presidente po siya ng isang malaking private hospital po dati. Pwede ba ako magtanong isang silly question? Sige nga. Bilang pa. Dok, imposible ba talagang, alam ba, bakit ang Cuba? Napakaganda ng healthcare considering walang mga bagong sasakyan, may embargo, etc. etc. Pero pagdating sa pag-aalaga medically sa kanilang mga tao, sa mamamayan, walang problema. Sa Europe din, bakit ang hirap-hirap po i-implement ng universal healthcare na genuine sa Pilipinas po, Dok? Kasi iba po ang talagang mukhang tayo'y sa tingin po namin, lalo po ang hanay ng mga doktor, ay biglang in-implement po itong universal healthcare without masyadong preparasyon. If you will note po, nung bago yan inumpisahan, tinanong po nila ang hanay ng mga doktor, hanay ng mga ospital tungkol sa gagawing universal healthcare law. So, tinanong po nila, nagkaroon kami ng mga discussion, etc., negotiations. And dumating po yan up to the time na nagkaroon ng hearing sa Congress. And then after that po, ang problema, nung dumating na po yung bicameral na hearing, hindi na po isinama ang aming mga organisasyon ng PHA, PMA, PHAPI, at saka iba't ibang organisasyon po ng healthcare. So, ano nangyari po, nung lumabas na po yung balangkas mismo ng law, ay medyo marami po kaming hindi gustuhan doon at medyo, yun nga, mukhang minadali po. So, parang nagkaroon po ng misunderstanding. Yung iba po ayaw agad tanggapin yung biglang-biglang pagbabago po ng sistema. Hindi yun happy, peace sad yun. Opo. Ako, pero nagpapasalamat kami sa inyong oras. Kahit saglit lang po, thank you po sa inyong sa pakikipagpanayan po sa amin. Si PHAPI President, Dr. Jose De Grano. Sir, mabuhay po kayo. Thank you, sir. Ingat po. Salamat din, Lord and Denise. Gandang hapon.